praise and worship, makikinig kayo ng mensahe, and then tapos mag-closing song, and then benediction, and then uwi na ho kayo. Sunday after Sunday after Sunday. Tayo po ay nasa, kung hindi ako nagkakamali, mahigit 2 taon na tayo dito sa Exodus. And alam nyo na ho, kumbaga, na-anticipate nyo na. You can even predict what will happen in that 2 hours of worship service. Yun ho yung pattern natin eh. Yun yung ating ginagawa every Sunday. Kaya ang tanong ko, bakit ho kayo nagsisimba kung ganun pa naman na yun na lang ang ating gagawin every Sunday? Dahil ho ba kailangan magsimba eh. No? Kailangan Sunday eh. Kailangan magsimba ako. So, pag hindi ako nagsimba, parang ang laki ng kulang sa akin. No? Most of the time, ang reason ho natin, kaya tayo nag-church, kaya tayo nagsisimba, ay dahil gusto nating makatanggap ng pagpapala sa Diyos. At gusto namang gawin ng Diyos yun. There's no doubt about it. Gusto kong gawin ng Diyos yun. Excited ang Diyos to bless us every Sunday. At bine-bless niya ho tayo in terms of sa kanyang mga salita, no? Primarily sa kanyang mga salita, and the fellowship of the brethren, no? Yung prayer po. So, iba't ibang ways na bine-bless tayo ng Panginoon every Sunday. Pero yun nga po ang aking katanungan, bakit nga ba tayo nagsisimba? Bakit tayo hindi nagsisimba? This morning, makikita ho natin dito, 3 million na tao. No? 3 million na Israelites. Upon the renewal of their covenant with God, they all got committed to the work of the Lord. 3 million of them. Mamaya ho makikita natin. So, let us read Exodus chapter 35. Let's start with verse 1. Moses assembled the whole community of the people of Israel and said to them, 3 million po ito, na inassemble ni Moses. 3 milyong tao na nasa wilderness. He called upon them. Siyempre po, bawat tribe may kanya-kanyang representative yon. And then through the representative, he assembled the entire nation of Israel in one assembly doon po sa wilderness. At ang sabi po dito, these are the things which Adonai has ordered you to do. In 6 days, work is to be done. But the 7th day is to be a holy day for you. A Shabbat of complete rest in honor of Adonai. Whoever does any work on it is to be put to death. You are not to kindle a fire in any of your homes on Shabbat. Moses said to the whole community of the people of Israel, here is what Adonai has ordered. Take up a collection for Adonai from among yourselves. Anyone whose heart makes him willing is to bring the offering for Adonai, gold, silver, and bronze, blue, purple, and scarlet yarn, fine linen, goat's hair, tanned ram skins, and fine leather, acacia wood, oil for the light, spices for the anointing oil, and for the fragrant incense, onyx stones, and stones to be set for the ritual vest and the breastplate. Then let all the craftsmen among you come and make everything Adonai has ordered. The tabernacle with its tent, covering, fasteners, planks, crossbars, posts, and sockets. The ark with its poles, ark cover, and the curtain to screen it.
The table with its poles, all its utensils, and the showbread. The menorah for the light, with its utensils and lamps, and the oil for the light. The incense altar with its poles, the anointing oil, the fragrant incense, the screen for the entranceway at the entrance to the tabernacle. The altar for burnt offerings, with its poles and all its utensils, the basin with its base. The tapestries for the courtyard, with their posts and sockets, the screen for the gateway of the courtyard, the 10 pegs for the tabernacle, the 10 pegs for the courtyard with their ropes. The garments for officiating, for serving in the holy place, and the holy garments for Aaron the Kohen, and the garments for his sons, so that they can serve in the office of Kohen, or office of the priest. Then the whole community of the people of Israel withdrew from Moses' presence. And they came, everyone whose heart stirred him, and everyone whose spirit made him willing, and brought Adonai's offering for the work on the tent of meeting, for the service in it, and for the holy garments. Both men and women came, as many as had willing hearts. They brought nose rings, earrings, signet rings, belts, all kinds of gold jewelry. Everyone bringing an offering of gold to Adonai. Everyone who had blue, purple, or scarlet yarn, fine linen, tanned ram skins, or fine leather brought them. Everyone contributing silver or bronze brought his offering for Adonai, and everyone who had acacia wood suitable for any of the work brought it. All the women who were skilled at spinning got to work and brought what they had spun, the blue, purple, and scarlet yarn, and the fine linen. Likewise, the women whose hearts stirred them to use their skill spun the goat's hair. The leaders brought the onyx stones and the stones to be set for the ritual vest and the breastplate. Verse 28, the spices and the oil for the light, for the anointing oil, and for the fragrant incense. Thus every man and woman of the people of Israel whose heart impelled him to contribute to any of the work Adonai had ordered through Moshe, brought it to Adonai as a voluntary offering. Moses said to the people of Israel, "See, Adonai has singled out Bezalel, the son of Uri, the son of Hur, of the tribe of Judah. He has filled him with the Spirit of God, with wisdom, understanding, and knowledge concerning every kind of artisanry. He is a master of design in gold, silver, bronze, cutting precious stones to be set, wood carving, and every other craft. Adonai has also given him and Oholiab, the son of Akisamak of the tribe of Dan, the ability to teach others. He has filled them with the skill needed for every kind of work, whether done by an artisan, a designer, an embroiderer using blue, purple, and scarlet yarn, and fine linen, or a weaver. They had the skill for every kind of work and design." So, we have covered 5 division of the 6th division of Exodus. So yung una po, it has something to do with the deliverance narrative, just to refresh your memories po, no? And starts at chapter 1 verse 1 up to chapter 15.
The second division, which is wilderness experience, starts at the end of chapter 15 and continues through chapter 18. Nare-recall niyo pa po ba yung ating mga na-cover? Part 3 is about covenant and law. Starts at chapter 19 and goes through chapter 24. Part 4 is about the plan of the wilderness tabernacle. Begins at chapter 25 and continues through chapter 31. The fifth division, which we have just concluded last Sunday, is about infidelity and reconciliation. And it starts in chapter 32 and concludes with chapter 34. So the last part, which we will start today, is about the building of the tabernacle. So yung mga nakaraan po ay ibinigay ng Diyos kay Moses yung specification. Si Moses po ay nag-spend ng 80 days up in the mountain. Na-interrupt ito on the halfway dahil nagkaroon po ng kaguluhan dun sa baba nung nagtayo na sila ng golden calf. So there was an interruption and the covenant was broken. And God asked Moses to come up to the peak of the mountain and meet again with God to renew the covenant. And he stayed there for 40 days. And he fasted for 40 days and 40 nights before he came down again. And at this point, yung pong mga instructions na nakuha ni Moses, tiniliber niya na dun sa tao. In-explain niya na kung ano mga gagawin. At dahil po doon sa experience ni Moses na yon, it took him actually years. At kailangan niya ng katulong pang iba para ang lahat ng ibinigay ng Diyos sa kanya ay maisulat ito. Dahil yun ang utos ng Diyos sa kanya na ito ay isulat lahat. And so, yung pong 80 days of his experience up in the mountain, meeting with God, isinulat po lahat ni Moses yon. Again, it took him years before it was finally completed. Oh. So, dito po sa chapter 35 ay nirenew na ng Diyos yung kanyang covenant do sa mga tao and he gave instruction to Moses what to do. And Moses, upon reaching down the mountain, inassemble niya yung buong 3 million na congregation na yon. No, hirap i-assemble niyan. Di ba? Tayo po, wala pang 300 dito, no? Nung Hanukkah natin, ang hirap ng mag-assemble eh. How much more? 3 million. Of course, through the representatives, each tribe is represented by their leader and through them, they were able to communicate yung instruction ni Moses. And they got together and Moses assembled them. And this was Moses' instruction to them, which he received from the Lord. At ang instruction ng Diyos sa kanya, i-instruct mo ito sa mga tao. Kung napansin niyo po mga kapatid, yung binasa natin, kaya ko binasa yung buong chapter 35 ay para makita natin the whole context of it. At kung mapapansin niyo po, yung mga binanggit doon is all about the tabernacle. Now, ano po ba itong tabernacle na ito? Itong tabernacle na ito ay place of worship. Place where God will meet them once a year. And they have to prepare the place where they will meet God, the place of worship. And everybody contributed para po maisagawa itong at maitayo yung kanilang bahay panambahan. The dwelling place of God here on earth, where they will experience the presence of God. Kaya pinagbuti nila ito. Lahat po sila ay nagbahagi ng kanilang maibabahagi para maitayo ang tabernakulo. Dahil ito ang magiging dwelling place of God here on earth. This is the place where God will meet with them through Moses.
Oh? So kaya balikan nun natin yung verse 1. Moshe assembled the whole community of the people of Israel and said to them, "These are the things which Adonai has ordered you to do. This did not come from me." Very clear ho yun. Hindi ito galing sa akin. This came from the Lord. At ito ay dinideliver ko lamang sa inyo. And I am part of it. So, kaya, listen very carefully. Kumbaga, yung po yung message ni Moses sa kanilang lahat. Ito ay utos galing sa Diyos, kaya't makinig kayong lahat. Hindi ito galing sa akin. Hindi ako ang nagpapatupad nito. Ako ay instrumento lang ng Diyos na si Yahweh para malaman ninyo kung ano ang gagawin ninyo na kanyang ipinag-uutos. Pansinin niyo po, ang unang ni-recall na utos ng Diyos sa kanila is about Sabbath. Among all the many commandments na ibinigay ng Diyos sa kanila, nung ni-renew niya yung covenant, nung ni-reinstate ng Diyos yung covenant sa kanila, ang unang binigyan ng emphasis ay ang observance of the Sabbath. Pansin niyo po yon? Sabi niya dyan, in 6 days, work is to be done. You are given 6 days to work. But the 7th day is to be a holy day for you. A Shabbat of complete rest in honor of Adonai. Now, ito pong 7th day na ito, ay hindi po ito isang araw dun sa 7 araw. Ibig sabihin, may designated day talaga ang Sabbath. Which is, whether in the Gregorian calendar or in the Hebrew calendar, it is on a Saturday. And it will start from sundown on Friday up to the sundown on Saturday. That's the whole Sabbath period. Ang instruction ng Diyos sa kanila is, no one should work. Sabi niya, in 6 days work is to be done, but the 7th day is to be a holy day for you. A Shabbat of complete rest in honor of Adonai. Now, sabi po dito, whoever does any work on it is to be put to death. Question no, ba't hindi na ginagawa ito ngayon? Kahit po sa Israel, hindi nila ginagawa ito. Although, in Israel po, they observe the Sabbath until now. Kaya from sundown of Friday up to the sundown of Saturday, wala ho kayong mabibilan doon na mga tindahan. Walang bukas na mga negosyo. Walang activity. Kaya po ito yung sinasamantala ng mga kaaway eh. No, kapag nag-o-observe sila ng Sabbath, diyan sila aatakihin ng ng mga kalaban nila. Kasi alam ng mga kalaban nila na wala pati military pahinga. Ang activity lang na ginagawa nila during the Sabbath is yung worship nila sa Diyos. Other than that, no one is working. Until now, ino-observe ho yan ng mga Hudyo. Pero bakit hindi ho pinapatay yung hindi nag-o-observe? Even among Gentile Christians na nag-o-observe po ng Sabbath, hindi naman ho pinapatay yung hindi naka-observe. The question is, bakit? If we want to be consistent, bakit to? Parang ganito po yan, yung law of adultery. Yung adultery po during their time is punishable by death. If you committed adultery, then right then and there, you will be stoned to death. Because that's the penalty. Among children, if you dishonor your parents, no, nilapastangan mo ang magulang mo, ang penalty po noon is stoned to death. Sa tingin niyo po ba walang mga Hudyo na mga anak na nalalapastangan ng magulang? Meron pa rin.
Sa tingin niyo po ba lahat talaga sila to the letter nag-o-observe ng Sabat? Sa tingin niyo po ba walang nakakakomit ng adultery sa kanila? Pero bakit hindi sila pinaparusahan ng death? And yet, yung pong batas ng tungkol sa adultery, hanggang ngayon, effective yun. Yung batas patungkol po sa paggalang sa magulang, effective yun. Pero ang hindi na effective ay yung penalty. So, ibig sabihin, hindi na nagiging consistent ang mga tao ngayon doon sa sinasabi ng Torah, ng Bible. Because if we want to be really strict to the implementation of the law, then we have to put to death those who dishonor their parents. We have to stone them to death. Those who committed adultery must be punished by death. Yung hindi nag-o-observe, sino po sa inyo dito ang hindi nag-o-observe ng Sabat? Dalawa lang yung tumaas ang kamay. Dalawa lang ho kayong babatuhin mamaya. Dahil yung iba ho sinungaling ng lahat. Lahat ho tayo, including myself, we are all guilty of not observing the Sabbath. Pero ang question ho ngayon, kung itong batas na ito is effective as it was then during the time of Moses, then why is it that death penalty is not imposed on us? Bakit ho kaya? Well, simple and kumbaga po ay madali ang paliwanag kasi medyo mahabang usapin ho ito eh. Pero ito po ang pinakasimpleng paliwanag ba't hindi natin ini-impose ang death penalty sa adultery, sa ano po, mga lapastangang anak, sa kanilang mga magulang, sa mga hindi nag-o-observe ng Sabat. Ang mabilisang paliwanag po dyan kasi we have to put this in context. The death penalty must be put in context. And what was the context during the time of Moses? Ano po ba ang umiiral na batas noon? They were under a theocratic form of government. Wala na ho tayo doon sa ganoong theocratic form of government. Even ang Israel po, wala sila sa ganoong theocratic form of government. Primarily, wala na ho silang templo eh. Wala silang established priesthood. Kaya hindi ho talaga to the letter may impose ang lahat ng nakasulat sa Bible due to the absence of the temple and the established priesthood. Kasi kung gusto ho nating ipatupad lahat yan to the letter, then we have to have the temple, we have to have the priest established, the priestly established. Eh wala ho yun. So how can we impose now itong penalty na ito? Kasi ang lilitis po dito ay yung mga nandoon yung mga priest. So we have a different form of government. That's why we have to submit to the governing authorities of the land. And this is not how we do it. Although, sa ating pong batas, ang nakakakumit ng kasalanan ng adultery, for example, meron pong karampatang kaparusahan. Pero it has to go through the process of law natin. Hindi mo pwedeng basta, nakumit mo adultery, patayin kita. Hindi na ho pwedeng gawin yan. Okay? So the simple explanation kung bakit hindi na ho natin ginagawa yon is because ang context po ng penalty na ito is under the theocratic form of government. Pag sinabi nating theocratic form of government, ang Diyos ang presidente. Ang Diyos ang magsasabi. Kaya makikita ho natin dito na may inutos ang Diyos right away, death penalty. Kaya pinatay nila kagad because it was commanded by the president, kumbaga, who is, kumbaga po ay siya ang all-powerful. Pag inutos niya, susundin nila. Yun ang batas nila eh. Kaya kung sa batas po natin,
ay ipinag-utos na death penalty, then susundin ng mamamayan ang batas na ini-impose ng ating gobyerno. Yung gobyerno po nila noon, ang Diyos, ang kanilang presidente, quote-unquote. Kaya yun po yun. Kaya hindi na natin ginagawa ito. But the law remains. Hindi naman ho nabura yung law ng adultery eh. Hanggang ngayon, kahit sa bansa, ganyan po. Hindi ko lang alam po yung mga tribu-tribu. Pero in the ano po no, modern society, meron po mga batas na ini-impose ang kanya-kanyang bansa. Hindi po theocratic form of government. Are we clear on that? Bakit hindi natin pini-impose yun? No? Sabi nung iba, ay salamat. So, pero ang gusto ko pong bigyan ng emphasis dito mga kapatid is the seriousness of the law. Can you imagine not observing the Sabbath during that time is death penalty? How serious is that? For God to impose death penalty on those who will not observe Sabbath. Kaya ang tingnan nun nating principle dito, mahalaga sa Diyos ang observance nito. Hindi ho nagbabago yung kahit nagbago ang form of government. Ang nawala lang is the imposition of penalty. Pero the applicability of the law remains the same. And so we are called upon to observe Sabbath. Yun nga lang po, extra challenge sa ating lahat ito. Di ba? Lahat to sa atin, extra challenge ito eh. Gustong-gusto nating sundin ang Diyos, pero meron pong mga certain limitations beyond our control. Kasi meron pong mga government laws, no? Na ini-impose ang ating mga employer. May mga ini-impose sila na mga batas, na mga patakaran, policies and procedures that you have to obey. Kaya talaga pong challenge, mahirap para sa ating lahat. Kaya sa akin po, let us all just continue to desire in our hearts na Lord, we want to observe the Sabbath. Bakit ito mahalaga ito? Mahalaga po ito kasi ito ang panahon na kung saan gusto ng Diyos ang complete dependence sa Kanya. No work is to be done. You have to put yourself at rest and completely depend on God. Lalo po sa panahon nila, kasi nasa wilderness sila and they are being fed with manna. Kaya ang ginawa po ng Diyos sa kanila para ma-observe nila yung Sabbath and they don't need to work on Sabbath, pagdating po ng Friday, tinodoble ng Diyos ang supply so that they will not work on Saturday. Pero ano ang ginawa ng mga tao? Di ba? Because of their greediness, because of their worry na baka wala kaming kainin bukas, ang ginawa po nila ay nangolekta pa rin sila. Pero ano ang nangyari sa kinolekta na sobra-sobra? Kinabukasan po, nabulok. Pero yung pong kinolekta nila ng Friday na dinobol ng Diyos yung supply, hindi ho nabubulok. Pero yung kanila pong pagsuway at nangolekta sila, nabulok po yun eh. Hindi nila pinakinabangan. So they have to completely depend on God. So ito po yung itinuturo ng Diyos sa kanila eh. To completely depend on God. No work is to be done. You have to rely upon the Lord for your supply. No, kaya lang, siyempre po, lalo tayo, pag nasa business, nasa negosyo, sayang eh. Mak-close ng deal eh. No? 3 million yung deal namin. Pero kailangan magpirmahan kami on the Sabbath. Di ba? Parang, wow, ano to? Am I going to observe the Sabbath or 3 million? Anyway, Lord, wala namang penalty of death eh. 3 million na lang ako.
Kaya talagang ano po ito, mahirap ito. Hindi madali ito na ipapractice natin. But this is commanded by the Lord. Kaya for those of you who can observe the Sabbath, can observe the Sabbath. So those of you who are struggling about it, then just continue to pray. Don't get guilty. But don't get relaxed. Dahil walang death penalty. But continue to desire in your heart, Lord, I want to obey you. But you know the circumstances around me. Those are the things that are beyond my control. So please, Lord, help me. No? Nakarinig na po ako ng testimony, I cannot remember kanino po. Binago ng Diyos dahil yung desire ng heart niya ay talagang ma-observe niya yung Sabbath. Binago ng Diyos yung day off niya. No? Doon sa company. So, just continue to desire it in your heart. Okay? So, kaya wala pong uuwi na kayo ay guilty at feeling sad dahil hindi ako naka-observe ng Sabbath. Anyway, we will not stone you to death. Alright? Now, here, sabi ng Diyos, you are not to kindle a fire in any of your homes on Shabbat. Ni walang pwedeng magsindi ng apoy. Kaya po alam niyo po ba sa Israel ngayon, because of this law, ultimo yung mag-switch ng ilaw, hindi ho nila ginagawa. Hindi ho nila ginagawa yon. Pagdating ng Sabat. Kaya ang gagawin nun nila, Friday pa ng umaga, bukas na lahat ang ilaw nun. Hanggang kinabukasan yon. Kasi hindi na sila pwedeng mag-switch. Sa mga hotel, meron po silang mga, by the way, I've never been to Israel. Ito po ay nabasa ko lang, no? Napanood, nabasa. Kahit po sa mga hotel, ay meron talagang dedicated na floor pag Sabat. Na yun, hindi mo pipindutin. Ano lang siya, papanig siya, lahat ng floor, bubukas, sasara siya, lahat ng floor. Kaya yung pong tao, hindi niya kailangan pumindot dun sa kung open or close or anong floor. Kasi siguradong dadaan sa lahat ng floor yon. Bubukas at sasara yun. And they are limited to travel. Hindi po pwede sila mag-travel ng ubod ng layo. No? And the idea there was taken from this event na yung mga tao po, kaya nasa gitna nila yung tabernacle eh. Kasi sinukat po yung distance na lalakarin nila magmula doon sa pinakahuling bahay, pinakahuling tent, papunta doon sa templo. Ganun lang dapat kalayo ang lalakarin mo. Which means, allowed ka lang na maglakad papuntang templo at pabalik. Pero yung pumunta ka pa sa ibang lugar at maghanap buhay, hindi na nila inaalaw yan. So that's the very purpose ng mga time po nila na yon. No? So, but then again, remember, ito pong Sabat na ito was not given na pang-Hudyo lang. Because the Sabbath was actually part of God's creation. Wala pa pong Israel noon. Wala pang Abraham. Wala pang 12 tribes of Israel nung inimpose ng Diyos ang Sabbath. Di ba? Kailan po yun? After He created everything, He rested on the seventh day. And that was the imposition of the Sabbath day from then on until now. So mahalaga sa Diyos yun, yung pahinga. No? Yung rest. Mahalaga sa Diyos yun. Kaya ito yung kauna-unahang ibinigay na batas nung pong ni-reinstate yung covenant sa kanila. At sabi ni Moses, galing ito sa Diyos na dapat niyong gawin. Alright? So, you are not to kindle a fire. Bakit to? Ano bang kinalaman ng fire? Kasi, of course, during their time, pag nagsindi ka ng patay, pag nagsindi ka ng kandila o kung ano man, lagay ka ng apoy, it means magwo-work ka. Kasi lahat halos ng gagawin nila noon na trabaho ay may nangangailangan ng fire. Sa atin, modern na. Hindi na tayo sisindi. Di ba? Hindi na tayo nagpaparingas. Ano ginagawa natin? Switch na lang tayo. Push button na lang. Pero para sa mga Hudyo, it means the same thing, na modernize lang.
Kasi the moment you switch on the switch, syempre po may electric current na magpo-flow dyan. Meron ng from mechanical energy into electrical energy. So nagtatransform na siya into a different energy, which would mean mag-i-start ka na mag-work. And that is what God wants them to prevent from doing. Na wag silang magtrabaho. Kaya the moment na nagsindi na sila ng apoy, andun na po yung temptation to do work. Kaya kahit magsindi, wag niyong gagawin. Kasi matetempt kayo na magtrabaho. Okay? So marunong ang tao, anong ginawa? Bago magsabat, nakasindi na. Yan. Di ba? Hindi na siya magsisindi sa sabat. Pero nakasindi na yon. Kaya kung maghapon yon, kung magdamag yon, na nakasindi. So, no? Very creative ang tao eh. So sabi po sa verse 4, Moses said to the whole community of the people of Israel, here is what Adonai has ordered. So for the second time, the emphasis was given that these commandments are not from him, but directly from God. So siya lang ang nagre-relay dun sa mga tao, reminding them that you have no option but to obey. Because this order came from God. Kaya wala kang option kundi sundin. Because pag hindi mo sinunod, death penalty. Ang bigat ng parusa ng araw, no? Di ba? Death penalty agad yon. Kaya kahit tatamad-tamad ka, sisipag ka dun eh. Di ba? Kahit ayaw mong sundin, susunod ka eh. Kasi pag hindi mo sinunod, huling araw mo na yon. Di ba? Now, verse 5. The second na pinutos ng Diyos, take up a collection for Adonai from among yourselves. So the collection is for God, not for Moses, not for the leadership. And if you take notice of, ang collection pong ito is for the building of the temple, the place of worship. Even yung mga kasuotan ng priest, ng high priest, nandoon po, pinakolek yun. Tapos ang ginawa ng Diyos, yung pong mga tao ay binigyan niya ng kakayahan para mag-weave, para mag-ukit. So, binigyan niya ng kakayahan. Kaya mga kapatid, here is the principle that we have to learn. Kung anumang kakayahan meron ka, ibinigay ng Diyos yan, hindi para sa panghanap buhay mo lang. Ibinigay ng Diyos yan para makakontribute ka sa pagsamba sa Kanya. Gamitin mo yan kung kumita ka ng pera, di ba? Si Kuya Art, without your permission, bigay ko lang example si Kuya Art. Nakikita niyo po ba yung mga drawing ni Kuya Art? No? Ako po yung namamangha eh. Talagang napaka-detailed nung kanyang mga drawing at ang gaganda po. Ibinigay ng Diyos yan kay Kuya Art. At nagiging source of income niya. Pero at the same time, binigay ang talento na yan para siya ay maging kabahagi sa pagsamba. Use that talent. Use that gift. Kaya yung po yung tanong ko sa inyo kanina eh. Bakit ba linggo-linggo nagsisimba kayo? Eh alam nyo na yung pattern, di ba? So what's the use of listening to all this preaching, instructions from the Lord, and then go home and do nothing? You are just wasting your time. Kaya ho tayo nagpupunta rito is to receive instructions from the Lord. Kaya ka nandyan, kaya ka may talentong ganyan. Para pakinabangan mo at ikabuhay mo at maging disente ang pamilya mo, but at the same time, you have to use that for the worship of God. Tulungan mo ang mga kapatiran na makasamba sa Diyos sa pamamagitan ng talentong ibinigay sa iyo. Binigyan ka ng magandang tinig, matalas na tenga sa mga nota, gamitin mo yan sa Panginoon. Nakakalungkot po eh. May mga tao na binigyan ng ganong talento, nagamit sa hanap buhay, pero kinalimutan ang pagsamba sa Diyos.
One good example is Whitney Houston. She used to sing in the choir. Baptist Church ang pinanggalingan ni Whitney Houston. She was adored by thousands and thousands all over the world. The moment she stepped on the platform and began to sing, people were really mesmerized because of her golden voice. Kanino ba nanggaling yun? Binigay ng Diyos yun. And she used that during the early days of her Christianity. She sang in the choir. And it was so beautiful. But it was noticed by the public. And then she was enticed to make money out of it. And she ended up miserable. She committed suicide. Her daughter went into drugs. What's the use? And soon, very soon, she will be forgotten. She will be forgotten. She will even be forgotten by God. Because the talent that I gave you, you did not use it to worship me and help the people to worship me through your talent. Imagine niyo po kung ginamit ni Whitney Houston yung talent niyang yon in leading the people to worship the Lord. Di ba? Kaya binigay ng Diyos yun eh. Kaya ka binigyan ng Diyos ng skill. Use it to earn money, but use it also to help people to worship the Lord through your talent. Si Elvis Presley po, he started in the church. He used to sing in the choir sa church. But he ended up committing suicide. Diba? So mga kapatid, each one of you, I believe in my heart that all of you are gifted by the Lord. At alam mo yan, kapatid. Alam mo yan, kapatid, kung ano ang gift na meron ka. Kung ano ang kakayahan na ibinigay ng Diyos sa iyo. Make use of it to make a decent living. But don't forget, it was not given to you just to make money. Bonus na lang yun. Kung nagagamit mo yan para mabuhay ka ng matino, maayos at mapayapa at disente. Pero gamitin mo yan para ipaglingkod sa Diyos. Dahil ibinigay niya yan sa iyo para gamitin sa kanyang katawan. Para ang kanyang mga anak ay makasamba sa kanya sa pamamagitan ng talentong ibinigay sa iyo. Don't just sit there and do nothing. Sunday after Sunday, we are now on chapter 35, 2 years plus. Ang Exodus, what have you gained? What have you done? What was your response to God's instruction to you? Next Sunday, you will be here again. Hearing God's message, hearing God's instruction, and then go home and do nothing. You just wasted your time. Kaya ako po nagtatanong ako bakit hindi kaya sila sumimba ng Sunday? Ano kaya yung priority nila nung Sunday na yon? I don't know. Kayo po ang nakakaalam. How you prioritize your life. How you prioritize things in your life. Kayo po nakakaalam nun. At batid nyo kung mas importante yung kesa sa pagsamba sa Diyos. Kaya binigyan ng emphasis ni Moses 6 days you have to work. You have 6 days. Only 1 day dedicated for God and you cannot even do it. And ang gusto lang ng Diyos is for you to rest upon Him. To rely upon Him, to depend upon Him. Yun lang ang gusto ng Diyos. Do sa 1 day rest there. All the 6 days you can work. Go earn your living, make business. But observe the Sabbath. And it's time to worship the Lord.
I don't think na mas meron pang ibang priority doon na mas mataas. Meron po ba kayong alam na mas mataas na priority pa sa pagsamba sa Diyos? The one who created you. You know, life is too short. December din, during Hanukkah, kausap ko si Nanay Feli doon, tsaka ni Kuya Carlo. Kwentuhan kami ang saya ni Nanay Feli 1 month after she's gone. Yun na pala ang huling kwentuhan namin ni Nanay Feli. No? Sabi ni Moses, take up a collection for Adonai from among yourselves. Ito po yung condition. Anyone whose heart makes him willing. So ibig sabihin po, walang pilitan ito. Walang pwersahan ito. At makikita po natin as we go along, na ang kinolekta lang ho dito ay yun lang kailangan. Hindi po sobra-sobra. Kaya pinatigil ni Moses eh. Nung sobra-sobra na yung collection eh. Stop it. We don't need that anymore. Pero yung tao, talagang willingly, nagbigay ho sila. Sabi rito, anyone whose heart makes him willing is to bring the offering for Adonai. Gold, silver, and bronze. Saan ho ginamit yung gold, silver, and bronze na yan? Mapansin natin, yan po yung mga materialis na ginamit sa pagtatayo ng kanilang templo. Ang bahay panambahan nilang lahat, kung saan kakatagpuin sila ng Diyos, at siyang dwelling place ng Diyos dito sa lupa. Blue, purple, and scarlet yarn. Fine linen, goat's hair. Kaya napansin nyo na bago yung kurtina natin. No? Blue, purple, and scarlet. Pansin nyo po ba yan? No? Fine linen. Salamat sa Diyos dahil meron po tayong kapatiran, biniyayaan ng Diyos kung paano tumahi ng kurtina na yan. Kasi kung ako gumawa niyan, mukhang tabla yan. Hindi magbumukhang kurtina yan. Anong gift ninyo? Anong kakayahan meron kayo? I cannot define it. Kayo po nakakaalam yan. Then make some contribution for God's people to worship Him in this place. Goat's hair, natatandaan nyo, yan po yung kanilang pinambubong eh. Yung goat's hair, kasi hindi tinatagos ng moisture ng hamog. Tanned ram skins and fine leather, acacia wood. No? Ang bibigat nitong kahoy na ito. Oil for the light, spices for the anointing oil and for the fragrant incense. Hindi ko na nababanggit. Isa-isahin yan. Dinaanan na ho natin yan. Onyx stones. Saan ho natin makikita yon? Doon po sa breastplate ng priest, di ba? To be set for the ritual vest and the breastplate. So it came from the people, yung isinuot ni Moses na yun, ni Aaron. Contribution po ng tao yun para yung kanilang high priest presentable sa harapan ng Diyos. So ano pong purpose din nun? Para yung kanilang high priest haharap sa Diyos, disente, maganda, presentable. Pero hindi ho nagpaulan ng onyx stone ng Diyos. It came from the people. Nag-contribute sila. At that point in time po, hindi na mahalaga sa kanila kung anumang precious stones meron sila. Ang mahalaga sa kanila noon ay matayo ang templo at makasamba sila. That's their priority, not the material things of this world. Did you see that? Kaya willingly, we want 400 plus years in Egypt. They do not have that freedom. They were deprived. Their God is the Egyptian God. Wala silang freedom. And now, nasa wilderness sila. They are now free. Yung pala ang purpose ng Diyos kung bakit yung mga kayamanan ng Egypt pinakuha sa kanila. Plunder Egypt. Bring the gold, silver, and bronze. Salin nyo yung mga stones na yan, lahat ng yan. Because ang purpose ng Diyos, tatayo kayo ng tabernacle where you will worship me. Kaya ho tayo binibigyan ng resources ng Diyos eh.
And praise God, ako po'y nagpapasalamat sa Diyos. Dahil may property tayo, may building tayo. Kahapon po mga katatayan, na-miss nyo, naggasibo kami. Ang unang-unang gumamit ng gasibo ng church ay ang mga katatayan. At ginamit hindi sa inuman. Ginamit para manalangin ang mga katatayan doon. Abay, napakaganda po. Napakaganda nung pagkakapanalanginan doon. No, habang lumalagaslas ang mga dahon sa puno, ay meron namang tumitilaok na manok sa kabila. Habang kami nagdadasal, habang kami nananalangin. The Lord God provided all of these things. Pero dumating ho ito, bakit? Kasi you are generous, you are willing to give. Kaya we are blessed with people who are generous in giving. We are blessed with people who are talented. Bless itong church na ito. Bless ho ito. Salamat. Pwede ba palakpakan natin ng Diyos? Hallelujah. Sabi niyo po dito, then let all the craftsmen among you come and make everything Adonai has ordered. The tabernacle with its tent, covering, fasteners, flanks, crossbar, posts, and sockets. The ark with its poles, ark cover, and the curtain to screen it. The table with its poles, all its utensils, and the showbread. The menorah for the light. Ito yung menorah natin, nakasindi ho ngayon. No? With its utensils and lamps, and the oil for the light. The incense altar with its poles, the anointing oil, the fragrant incense, the screen or the curtain for the entranceway at the entrance to the tabernacle. The altar for burnt offerings with its poles and all its utensils, the basin with its base. The tapestries for the courtyard with their posts and sockets, the screen for the gateway of the courtyard, the 10 pegs for the tabernacle, the 10 pegs for the courtyard with the ropes. The garments for officiating, for serving in the holy place, and the holy garments for Aaron, the Kohen or the priest, and the garments for his sons, so that they can serve in the office of Kohen. Then the whole community of the people of Israel withdrew from Moses' presence. So mga kapatid, ano nakita natin dito? After restoring the covenant, after reinstating the covenant, ang unang binigyan ng pansin ng Diyos kagad is the place of worship. The place where He can meet His people and that His people can meet with Him. This is God's heart. This is God's design. This is God's desire for Him to meet with us so that we can meet with Him. But we have to prepare His place of worship. Mga kapatid. So I beg of you, I plead with you, don't just sit there and do nothing. Do something out of the talent and gifts that God has given you. Make use of it for His glory. Make use of it so that people of God can worship Him. Imagine niyo po, di ba napakagandang instrumento ka ng Diyos sa pagsamba ng mga tao? Di ba napakaganda na ang gift and talents na meron ka ay ginagamit mo at nakikita mong ang tao ng Diyos ay sumasamba at nagpupuri sa Kanya? So I challenge you, don't just attend every Sunday. Do something about it. Do something about it. Make your contribution. Be part of it for the worship of God. So that the people of God can worship Him in spirit and in truth. Ang maganda ho sa Diyos, no age limit, no retirement. Kahit 76 years old na, kabe-birthday lang ni Nanay Bining. Pwedeng maglingkod kahit may tanda na tayo, kahit may edad na tayo. Hanggat hindi pa tayo kinukuha ng Diyos, may purpose pa siya sa atin. Kapag kinuha ka na ng Diyos, tapos na ang iyong misyon. Pero huwag mong sayangin ang panahon na kukunin ka na lang na wala kang nagawa. Gusto niyo po ba yon? Kunin ka na lang ni Lord nang wala kang nagawa?
Or kunin ka ng Diyos sa iyong pagtanda na ikaw ay may naibahagi, nai-contribute para sa pagsamba ng mga tao sa Kanya. Tayo pong lahat ay tumayo, palakpakan natin ang Diyos. Tayo po'y aawit sa Panginoon at pagkatapos